Hello guys, collective reading tayo ngayon. Okay, tingnan natin kung anong energy yung mababasa natin. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo, kaya be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na po ako, ano bang energy neto? Kanino to? Iyo ba to? O sa kanya? Ayan. Give me the message. Kaninong energy to? Oh, Empress Reverse. Meron ditong Taurus. Give me the message. Taurus energy. Meron ditong Nine of Pentacles. Virgo, Capricorn, Taurus. Meron ditong mahiling magsuot ng amethyst. Okay? Kasi ang amethyst may hatid tong healing. Or sabihin natin, protection din ng amethyst. Meron siyang healing process. Then, nakikitaan ko rin dito yung amethyst para ma-develop mo yung psychic ability mo. Okay? Ayan. Intuition mo. Then, kung gusto mo magsuot ng amethyst, marami kang mapapanaginipan na, alam mo yun, di ba once na nananaginip tayo, limot na natin kinabukasan. Pero once na may suot kang amethyst, pinakikita nito, pinatatanda nito kung ano yung napanaginipan mo. Okay? Nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo nagkakaroon ng transformation. Meron din ako nakikita dito ang black onyx. Maybe nagsusuot ka ng black onyx or pwedeng obsidian. Okay, ayan. Ito lang yung nakikita ko dito. Give me more information. Eight of Swords, reverse. Meron ditong Page of Swords, reverse. Nakita ko dito ang Gemini, Aquarius, and Libra. Give me the message. Oh, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Eight of Pentacles, reverse. Okay, kanina tong energy. Lahat naka-reverse, isa lang ang naka-upright. Pero at dito sa upright, meron dito nagiging masagana, okay? Nagiging maayos ang takbo ng pamumuhay. Sineswerte. Then, nakikitaan ko rin dito, malakas yung intuition ng iba, malakas yung kutob, okay? Meron ditong Three of Wands, reverse, and Four of Cups, reverse. Then, Judgment, reverse. So, ano nangyari dito? Patpulas naka-reverse. Nakikitaan ko dito, meron ditong tao na malabo para sa kanya yung nangyayari. Ganun yung mindset niya. Nalalabuan siya sa person niya or pwede rin sabihin, merong gumugulo sa kaisipan mo, okay? Ito lang yung nakikita ko sa The Empress. Kumbaga, kung meron kang kadiling na tao, siya yung tipo ng tao na gusto pang mag-explore. Kung meron kayong anak neto, hindi siya nagiging mabuti sa anak mo, hindi ka tinutulungan nito sa sustento, okay? Ganun yung energy nito, The Empress Reverse. Hindi ginagawa yung obligasyon para sa mga anak. Kasi ang Empress Upright, siya yung tipo ng tao na marunong sa buhay, okay? Pero dahil nakalabas siya naka-reverse, kumbaga itong tao na ito, once na may problema, tinatakasan na. Ganun ang energy niya ito, okay? Ito lang yung nakikita ko din dito. Pero ganun pa man sa Nine of Pentacles, meron ditong tao na hindi niya iniisip lahat ng mga negatibo sa buhay niya. Kumbaga, siya ay nakatuon sa kanyang kabuhayan, goal-oriented siya. Nakikitaan ko rin dito na mas priority niya yung kabuhayan, nagiging maayos ang kanyang takbo ng buhay, nagiging masagana tong tao na to. Then, nafe-feel ko din dito, na marami kang natutupad na pangarap kung ikaw man dito ay nagiging maayos ang takbo ng pamumuhay, Kumbaga yung pera, dire-diretso, okay, nakakapag-impo ka, nakakapag-savings ka dito. Then, nafe-feel ko din dito, na marami kang gustong mangyari. Or pwede rin sabihin marami kang ring property dahil sa impok na ginagawa mo dito sa Nine of Pentacles. Or pwede rin, meron kang person dito na mapag-impok. Meron na. Kumbaga, marami na siyang naiipon. Kasi matalino siya, nagiging siyang abundance. Nagkakaroon siya ng transformation sa kanyang sarili. And then nakikita ko rin dito, malakas yung spiritual nito. Meron siyang
open siya sa spiritual or pwede rin sabihin na aware siya dito. Ito na yung nakikita ko. Pwede rin sabihin na itong tao na to sa Nine of Pentacles, meron tong mga minamanifest na kung saan nare-receive niya to ng mabilisan. Magaling siya mag-manifest or pwede rin sabihin magaling siya mag-isip ng mga bagong idea kung bakit nagiging siyang matagumpay na tao, matalino to pagdating sa pera. Ito lang yung nakikita ko. Then dito sa Page of Swords, then sinabayan ng Eight of Swords. Itong tao na ito, nakikitaan ko dito, wala man siyang boses or pwede rin sabihin na wala kayong pag-uusap na nangyayari dito, Meron ditong tao na ayaw kang kausapin or pwede rin sabihin ito yung energy mo, ayaw mong kausapin tong tao nito. Pero ganun pa man kaya ayaw nitong tao nito kausapin yung person niya dahil siya ay nakamove on na sa sitwasyon. Ayaw niya nang maranasan yung mga bagay-bagay na nagpahirap sa kanyang kalooban in the past, okay? Dahil lumabas ang Page of Swords, then sinabay ng Ace of Swords reverse, ayaw niya nang maranasan kumbaga tapos na siya dun kumbaga nakatapos na siya sa pakikibaka about dun sa nangyari sa kanya in the past. So ngayon, nakatuon siya sa bagong destination na kung saan yung future, okay, yung magandang future ang kanyang iniisip or sinisink in niya sa kanyang kaisipan yung kanyang mga pangarap na gusto niya tong marating or matupad, okay? Pwede rin sabihin, nangyari na ito, kaya nandito ka na sa Nine of Pentacles, nare-receive mo na to, okay? Hindi halos lahat piliin niyo na lamang yung part niya dito. Then dito sa Two of Wands, yung iba sa inyo nakikitaan ko dito na makakalis ng bansa, may travel na gagawin or pwede rin sabihin na tapos na yung pag-iintay mo, Kumbaga may pagkilos na dito, may action na or pwede rin sabihin may tawag na. Kung ikaw man may apply abroad, okay, meron ditong pag-alis. May pag-alis ng bansa or pwede rin naman kung ikaw yung nasa abroad, meron ditong pag-uwi na ng Pilipinas. Okay, ito na yung nakikita ko dito sa Two of Wands. Then dito, yung iba sa inyo, si Eight of Pentacles, tinatamad magtrabaho. Kumbaga, tinatamad kumilos, or pwede rin sabihin na nakakaramdam ka ng pagkayamot or pagkatamad, okay? Nakakaramdam ka ng ganun. Dito sa Eight of Pentacles, maybe, dahil sa pagod mo na rin sa trabaho mo, kumbaga nakakaramdam ka ng pagkatapang kumilos. Yung gusto mo na magpahinga, ganun. Ganun yung energy mo dito sa Eight of Pentacles. Ito lang yung nakikita ko, meron ditong tao na gusto muna magpahinga, i-relax niya muna ang kanyang kaisipan, or pwede rin sabihin na gusto mo lang, alam mo yung kumilos. May ganun naman talagang araw na tinatamad kang kumilos, ayaw mong kumilos, yung parang gusto mo munang mahiga at matulog. Okay, alam mo yun, yung tipong ganun. May mga time na ganun. Ito lang yung nakikita ko dito si Eight of Pentacles, kasi maybe nitong mga past days masyado kang napapagod. Kumbaga ngayon, gusto mo muna mag-relax dito sa Eight of Pentacles reverse. Then dito, pwede rin sabihin kaya lumabas tong Eight of Pentacles reverse dahil nire-relax mo yung sarili mo kasi sasaba ka dito Okay, meron ditong pag-alis ng abroad or pwede rin sabihin na magbubukas sa'yo dito yung panibagong opportunity dito sa Three of Wands and Two of Wands reverse. Nakikita ko dito yung pag-alis Okay? Kumbaga tapos na yung pag-iintay. Kaya ngayon, dito sa Eight of Pentacles reverse, nafe-feel ko dito na nagpapahinga ka, tinatamad kang kumilos. Okay? Nire-relax mo lang yung sarili mo. Then dito, sa Four of Cups reverse, nafe-feel ko dito, meron ditong tao na Cancer, meron ditong Cancer energy. Kumbaga, meron pang hihinayang or pwede rin sabihin na hindi mo tinatanggap yung oportunidad para sa person mo, okay? Or pwede rin sabihin na nakaramdam yung person mo ng panghihinayang sa connection na to, okay? Na kung sana tinanggap niya yung offer mo before or pwede rin sabihin na sana pinag-ingatan niya yung relasyon. Ganun yung energy nito, okay? Dahil naging siyang mahina sa panghusga or pwede rin sabihin hindi pa siya nagigising sa connection na to. Kaya itong tao na ito sa Four of Cups, nagkaroon to ng miss niya yung oportunidad patungo sa'yo, okay? Meron dito, hindi naging aware or binaliwala yung person niya. Nausa na may panghihinayang nadarama itong tao na ito. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, tingnan pa natin dito kung ano pa yung mensahe. Ano ba yung iyong gustong sabihin ng iyong person? Dito na lang tayo, Kasi may panghihinayang akong nakikita. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo? Give me the message. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Kasi
Or pwede rin sabihin, energy mo din to, ano, ito yung, ano yung nararamdaman nyo sa bawat isa. Kung ano lang yung lumabas, kung ito yung nararamdaman mo, okay, ikaw nakakaalam po dito kung ito yung gusto mong sabihin or kung ito yung nararamdaman mo. Dahil energy po ang babasahin natin dito, okay? Give me the message. Ano yung energy? Or kaninong energy to? Pwedeng sa'yo, pwedeng sa person mo. Give me the message. Ano yung mensahe? Wait. Okay, meron dito nag-iintay. Or pinag-intay ka nito, okay? Or may nagsasabi dito, sandali lang. Ayan, wait lang, okay? Wait lang. Ganon. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Think before you act. So, meron dito nagsasabi. Pwede ikaw yung nagsabi nito sa person mo o pwede rin sabihin siya yung nagsabi sa'yo, okay? Think before you act. Meron nagsalita ng ganon dito. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Love is the answer. Okay? Ang pag-ibig ang sagot. Wow. Ang pag-ibig ang sagot. Ayan. Meron dito nagsasabi na I am so much pain. Nasasaktan siya. Then meron din dito strength. Okay. Meron ditong may ego. Give me more information. I want you, okay? May nagsabi dito na I want you or pwede rin sabihin ikaw yung nagsasabi nito. Ayan. Give me more information. Nakikita ko ang 888, okay? Claim mo na to. Money is coming. Time to ground yourself. Okay? Time to ground. May nagsasabi dito time to ground yourself. O pwede rin sabihin ito yung pinapayo sa'yo, no? Time to ground yourself. Think before you act. Then, meron din ditong mensahe. You hurt me, but that's okay, I guess. Nasaktan mo siya, pero okay lang daw yun. Ayan. Give me more information. I am ready. So, ngayon tong tao nito, ready na daw siya. Okay, ready na siya. Give me more information. I would do anything for you. So, gagawin itong lahat para sa'yo. Wow. Wow, ang sweet. Give me more information. Ayan. I have so much desire for you, okay? Meron ditong so much yung kanyang nararamdaman, kumbaga bugsong-bugso na. Yan, ganun. I feel the same way. Pareho pala kayo nararamdaman or pwede rin sabihin na, yun nga, pareho kayo nararamdaman. Give me more information. You are right. Meron dito nagsalita na, tama ka. Yan. Tama ka. Tama lahat ng sinabi mo. Ganun. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Oh, dalawa to. 111. I am manifesting you. Manifesting you. Lumabas. 111. I am manifesting you. Okay? Meron dito nagmamanifest. I am coming trust. So, di ba? Patungo siya sa iyo. Give me more information. Meron ditong tutungo. Ayan. I want you to choose. So, meron ditong pinapapili pa. Give me more information. Yung iba sa inyo, ha? You make me want to do bad things. So, meron pa tong paninisi. Ikaw gumawa ng paraan. Ay, parang you make me want to do bad things. Parang ikaw yung sinisisi dito. Kaya siya nakagawa ng masama. Dahil din sa'yo. No? Alam mo yung ganun? Parang ginusto mo to, kaya ako nakagawa ng masama. Tama ba yung English ko? Basta kayo na lang umano nito, no? You make me want to do bad things, okay? Give me more information. Meron ditong 2. My life started when I met you, okay? Yung buhay daw niya nagsimula nung nakilala ka. Diba? When I met you. Diba? May pakanta pa. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Till I met you pala yun. Till I met you. Now is not the time. Hindi pa daw to yung oras. Okay, meron dito. Hindi pa daw to yung oras. Give me more information.
Happiness is my priority. So, meron dito nagsabi, ang kaligayahan ko ang aking prioridad. May more information. Tumalsik to. You are very special. Okay, very special. Meron ditong 21, 3, 1, 10, 1. Meron ditong I miss you. Do you? Namimiss ka niya. Ikaw ba? Namimiss mo ba siya? Yan. Meron ditong reach out. Okay, reach out. Ayan. Ayun po, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.